May impact pala yung nasabi niya sa akin. Ano bang gusto kong mapatunayan? Ano ko sa sarili ko na parang siguro mas importante sa akin ngayon sila mama tsaka sila papa. Famous budang? Famous or feeling famous? Hindi naman po. Nabansagan lang po akong famous budang. Famous? Hindi. Oh, famous! Budang? Nga po pala, ako po ang bunsong anak ni Mr. at Mrs. Ka-Business, kapatid ni Papa Dins at Boss Dave. At bilang isang psych graduate, nais kong maibahagi sa inyo ang mga kaalaman patungkol sa mental health issues, mental health awareness, katulad ng mga natulungan ng ating mahal na Ka-Business at Papa Dins. At syempre, masusubaybayan nyo rin ang aking buhay bilang ako, kasama ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, o mga kaibigan. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking journey. Hello po mga ka-business. Ang pangat ng boses ko. Kaya nga, sobrang ulango asin. Kasi yung sipon ko eh. Ito po mga ka-business, no, yung ko, boses ko po, pagpasensyahan niya. Yung sipon ko, tsaka may plema. May firework. Oo, tapos meron ding singaw, kaya sobrang, dito yung singaw ko, nahirapan nga ako kumain. Nga mga ka-business, ang ganda ng background namin, at kung itatanong nyo po kung sino ang aking kasama. Akala ko kung asan. Again na mo, itanong kung nasan kami. Opo, kasi marami pong patay dito. Pag dyan bumangon. Uy, wag. Nagpaalam naman po kami sa mga dito na. Yung inungupuan po namin. Makikiupo muna po kami Huwag na po kami at charot lang. Ayun, namamahinga naman na sila. So ayun, kasama ko po ngayon ay si Ate Mika. Si Ate Mika po mga ka-business. Friends na po kami simula nung 12 years old hanggang ngayon. Napaka-business. Apo. Bali, naging friends po kami. Sa church, ayan. Yun nga po, naging friends kami sa church and nasaksihan niya po yung buhay ko na na mukha akong gusgusin, diba? Totoo. Tapos patpati. Totoo. Kung nakita niyo po siya, dati yung buhok niya. Kaya tayo maghalongkat ng picture. Flash natin. Flash mo. Mga memories. Apo, ayun. Tapos, ayun nga. So, mga panahon po na yun, mga ka-business. Si Ate Mika naman yung, nag-aaral sa private school, only child, spoiled na magulang, naka-iPhone. Hoy, yung iPhone ko nun, second hand. Second hand ba yun? 5 pesos. Oo. So, at least naka-iPhone, walang cellphone. Hoy, meron ka cellphone. Meron po siya cellphone, di keypad siya, pero mayroon na siyang messenger. Hindi siya keypad. Maliit lang siya Hindi keypad. Maliit na touchscreen, pero sobrang liit. Kapag may mga family picture kami, tatawagin ko, sasabihin ko. Ang tawagan nga po pala namin ay bye. Hindi po bye papaya. Ayun nga, bye. Sabihin ko, bye, pero cellphone mo, picture kami, ganyan. Apo. At bago tayo mag-start, di pa ako nakabati. Ako nga pala, bumati ka Hello na. po sa ating pong mga ka-business, kapapi at mga ka-Mars. Wow. Lalo po sa aking lola po na nandyan sa... Asan ba lola ka, be? Nasa Arkansas. Yan po si Lola Millie Vanderpool po at ang aking papa. Wala na akong bao. Ayun na. Bali mga ka-business, may nabuti kong mag-usap kami ng ganito. Kasi si Ate Mika po ay isa ring psych student. Siya po ay currently first year. Nag-shift po. Sige, kwento mo kung ba't ka nag-shift. Nag-shift, I'm from MedTech po talaga originally. And then, nakatapos po ako ng 1 year sa MedTech. And then, due to financial problems po, kailangan ko pong huminto for 2 years. So, dapat this school year, 4th year, graduating na. Pero ganoon talaga ang life. So, dun sa pag-stop ko ng 2 years, mga ka-business, nag-work po ako sa BPO. BPO po, yun po yung tinatawag po nating call center dito sa Pilipinas po. Ang aking duty para parang doktor. Schedule ko po doon ay 12 a.m. kasi yun ay 11 p.m. Ay, tama ba? 12 a.m., 12 p.m. pala sa
tanghali sa ibang bansa. So, yun, kinailangan. Pero di rin po ako nagtagal kasi bumaksak din po yung katawan ko. And hindi ko talaga kaya yung stress. Mahirap po kasi talaga sa BPO. Ano po, talagang toxic po talaga ang culture sa BPO. So, ayun nga po mga ka-business, since psych grad din po si ate, ay psych Student pa lang pala. Flaming, Apo. makagraduate. Siyempre, kaya mo yan. Ayan, psych student si ate Mika at ako naman po ay psych grad at ilang years na rin po, ilang years na ba tayo magkaibigan? Magta 10 years. 10 years ba? 12 eh. O, ayun. 10 Magta years. 10 years. Magta 10. Yung utak namin ay medyo na, iisa na lang ang isip. Takbo. Oo, yun ang takbo. To the point na minsan, nagulat na lang po kami. Ay, yung itatype ko pa lang, nasend niya na. Oo, ang dami naming ganung ka-business di na na moments mabilang. na yung sasabihin ko, naunahan niya lang Oo. sabihin. O yun. Lagi yan sa chat. Oo. Eto na nga po. Ilan taon na kami mga ka-business? 22. 22. At ayun nga po mga ka-business, since 22 na kami, eto na yung stage na parang kailangan na naming gumalaw-galaw sa aming buhay. Kailangan na magseryoso Opo. sa buhay. Kasi nung 12 pa lang naman kami, ang problema lang namin. Lalo na po ito, mahilig maggaya na, be, kain tayo sa ganito, 7-Eleven tayo. Nung mga panahon na yung mga ka-business, ang 7-Eleven para sa amin, ano na yun, kailangan na yung pag-ipunan mula sa mga Isang tao. buwan. Oo. Isang buwan po namin pinag-iipunan. Tapos, naalala ko, yung gulp, business, yung mga nakalam po ng gulp, paano siya, kukuha ko ng size ng baso, tapos lalagyan mo ng ice, tapos ikaw mamimili kung anong drinks ilalagay mo. Yung pinakamalaking gulp, ang alam ko, 25 pesos ata yun dati, 30. Parang 30 plus. 25, 30. Hindi, 35 na yun ngayon eh. Hindi ko alam. So, mga 20, 25, 30, ganun pesos nag-range. Paghahatian namin yung isa, tapos bibili kami ng malaking chichirya, ganito. Ganito lang kalaki. Wow. Yeah, bibili kami, tapos paghahatian namin yun. Yun na yun, masaya na kami doon. Tapos syempre, mas malaki yung hati niya. Mas maano to sa baon nun eh. Ako kasi mga ka-business noon, ang baon ko ay pinagkakasya ko lang talaga. Tapos mahilig pa magyaya. Minsan matatanggihan ko pa siya. Wala ako pang baon, be. Since 22 na po kami, kailangan na nga po namin gumalaw para sa mga pangarap namin sa buhay, sa kinabukasan. Ayun po. Siyempre sa ganitong stage, hindi na po biro yung yung nararamdaman namin para sa sarili namin. Yung kung anong tumatakbo sa isip namin, kung paano ba, anong next step ang gagawin. Minabuti po namin na ipasok dito yung sinasabing psychosocial stages ni Erik Erikson. Kaya alam mo ba yun, Be? Hindi pa, Beth. Hindi pa. Yung Mga dogs! Kaya mga ka-business, kilala niyo po ba si Erik Erikson? Kali si Erik Erikson po mga ka-business, isa po siyang theorist at malaki din po ang ambag niya sa psychology. po sa psychology field. Bale, ito po mga ka-business, i-discuss po natin sa inyo yung psychosocial stages. Pero ano lang ito mga ka-business, brief lang para pahapyaw para kayo rin may idea. Ang first stage po ay tinatawag nating trust versus mistrust. Ito po ay nangyayari sa mga 0 to 1 year old. Ibig sabihin po nito mga ka-business, dito na nag-i-start yung mga baby na magtiwala ng maayos. Kapag inaalagaan sila ng maayos. Halimbawa, kapag umiiyak sila, pinapakalma agad, dun sila nakakaramdam ng trust. Pangalawa po ay yung autonomy versus shame and doubt sa 1 to 3 years old. Ito naman po yung kapag hinahayaan natin yung mga baby natin na gumawa mag-isa, halimbawa, tinatry na nilang sumubo, main, ganyan. Nagkakaroon na sila ng tiwala sa sarili nila. Next naman po ay initiative versus guilt. Nag-range po siya sa 3 to 6 years old. Ang halimbawa po niya ay kapag sinusuportahan mo siya sa gusto niyang gawin, mas magiging supportive mother and father stage.
Nagiging confident po yung bata. Next naman po ay industry versus inferiority. 6 to 12 years old. Nakakainis itong sipon na to. Ito na yung gusto niya nang mapatunayan na kaya niya nang ma-recognize yung mga efforts niya. Kapag pinupuri po natin yung mga bata, ayun, doon niya mararanasan na Ang galing naman ng baby na yan. Hindi 6 to 12. Ay, 6 to 12 ba? Ayun, parang kapag Sabi natin, kapag nagka-honor. mas nagaganahan po yung bata. Pang-5 po is identity versus role confusion. Nag-range po sa 12 to 18 years old. Dito po yung mga teens naghahanap na ng kung anong gusto nila or kung sino siya, sarili niya. Ganon. Halimbawa, kapag pinapayagan siya ng mga parents niya na mag-explore, ayan, magiging po siya mga ka-business, mas makikilala niya pa yung sarili niya. Pang-6 po ay intimacy versus isolation. Nagre-range po siya sa 18 to 40 years old. Dito na natututo makapagrelasyon yung mga tao. Ayan, dapat 18 ha, 18 to 40. 18 ang minimum, mga ka-business. At syempre magtiwala sa ibang tao. Syempre kapag marunong, dito na pumapasok yung marunong ka ng sinusubukan mo na mag-open up, at magtiwala sa iba, at maging masaya sa relasyon kung anumang merong relasyon na meron kayo. Sunod ay generativity versus stagnation. Ito po ay nag-range sa 40 to 65 years old. Gusto niya maging ito po yung age na kung saan yung mga tao gusto niya maging kapakinabang sa ibang tao. Halimbawa, kapag tumutulong ka sa pamilya, sa community, or sa mga kaibigan mo, feeling mo, may sense yung buhay mo. Ayun. Parang marerelate ko dito si Papa. Kasi simula nung kailan ba siya nag-start mag-vlog pandemic, nasa din po siya nun 40s, parang ayun nga, syempre ang naman po nun, charity vlogs, mga pabahay, ganyan, parang dun niya nakita yung purpose niya. Next po ay integrity versus despair. Ito po ay 65 years old and above. Dito po mga ka-business, nagbabalik-balik tanaw yung mga tao kung naging maayos ba yung buhay nila, kung tanggap ba nila lahat ng mga pinagdaanan nila or nakaramdam sila ng satisfaction sa mga nagdaan nilang buhay. So ayun na nga po mga ka-business, pinasok lang po natin yung psychosocial stages para mas maintindihan ba natin na bakit kapag sa ganitong stage, ganito na yung nararamdaman ko, ganito na yung nararanasan ko. At saka iwas judgment din sa ibang tao. Opo, kasi gano'n naman talaga eh. Dadaan tayo sa mga stages na ganyan. So ayun nga po, bilang 22 years old, nasa early 20s, parang nasa tayo. Parang nandun pa rin tayo sa identity versus role confusion, di ba? And pwede din po pumasok dito yung existential crisis. Ang existential crisis po mga ka-business, dito pumapasok yung parang mapapatanong ka sa sarili mo na, ano na yung susunod? What's next? Diba? Ito yung, ito yung dahilan na, ano bang gusto kong mapatunayan? Anong gusto kong maging? Anong gusto kong career path? Parang gusto mo na magkaroon ng vision, ng clear path para doon ko natutungo. Diba? Kung ako kasi mga ka-business, actually, etong pagtapos ng graduation, parang naranasan ko siya, existential crisis. Sobra po. Ako po ang saksing buhay. Oo. Sa kanya po talagang existential crisis. Nagkukwento. Kasi po, mga ka-business, since siya lang naman po yung kaibigan ko. I mean, yung matagal kong kaibigan. Sorry. Marami pa naman po ako mga friends, ayan, school friends. Pero siguro kasi, totoo naman mga ka-business, bilang lang sa daliri ko yung kaibigan ko talaga. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayun nga po. So, after ng graduation, aware ako sa sarili ko na ito na yun. Ito yung nararanasan ko, nararamdaman ko. Kasi, simula 3rd year hanggang 4th year, parang clear yung vision ko na na after graduation, mag-masteral ako. Gusto ko maging psychologist. Ayun talagang ini-aim ko mga ka-business. Tapos, nung mga ilang weeks after nung graduation nga, parang nag-iba siya.
nag-iba siya, pero hindi ko alam kung anong gusto ko. Totoo. To the point, mga kabisnes, na inaasar namin siya ng isa naming kaibigan. Shout out sa'yo, di ka na nagpaparamdam. Oo nga. Inaasar-asar namin siya, lalo yung friend namin na yon. Oo. Ano, ganyan ka na lang. Pero kasi mga ka-business, ayun nga, parang as day goes by, parang parang naano ko na hala, may impact pala yung nasabi niya sa akin. Parang subconsciously, 'di ba? Parang ayun pala, parang boom, pumitek. No? Yung sinabi niya sa akin na ano ba 'yun? Ano yung sinabi niya? Yung palamunin. Ayun, palamunin. Pero hindi ko naman po ito tinetake as binabash siya. Okay lang 'yun. Parang parang naging din sa akin, wake up call. Ayan, isa po yan. Yan, wake up call na hala, oo nga, kailangan ko nang gumalaw sa sarili ko. Tapos doon, parang naano ko sa sarili ko na parang siguro mas importante sa akin ngayon sila mama tsaka sila papa na kasi mga ka-business ko mag-masteral ako, matagal na panahon din yun. Totoo. Wala na naman ako sa bahay. Katulad nga po kasi nga, no 4th year ako, grabe talaga, parang bisita na lang talaga ako sa bahay. Kasi ano po yun no 4th year ako, OJT, thesis. Tapos, ang OJT ko po na mga kabisnes sa Intramuros pa. Kasi ang layo niya masyado sa bahay. Makaka-uwi ako niyan, mga 9 p.m. lang. Tapos, maayos ako mga 6 a.m. Ganyan. Tapos, nung afternoon nga, nung graduation, parang naiisip ko na kapag pinursu ko yung masteral, yung pagiging psychologist, ang tagal pa na panahon, tas gastos na naman. Yung revenue po natin mga ka-business ngayon sa YouTube, hindi naman na po ganun kataas. So, syempre yung financial din i-consider din natin. Doon pumasok sa isip ko na siguro mas unahin ko muna yung kung ano yung way kung paano ako makakabawi kila mama. Kasi umaandar yung panahon mga ka-business. Pag nag-masteral ako, umaandar yung panahon, yung mga magulang ko tumatanda na. Grabe talagang. Ayun, tumatanda na. Tapos ako, wala pang naano sa kanila, pambawi man lang, at least makabili ng bigas, ganyan, diba, para sa bahay, makakulong sa mga iba't ibang bills. Ikaw ba, Ate Mika, may ganun bang sa'yo? Sa akin kasi parang nag-refresh kasi yung buhay mo. Parang nag-refresh siya since bumalik ako sa sa pagiging first year student. Kasi mga ka-business, senior high, graduate, tapos nag first year ng medtech. Ang nasa isip ko lang noon, mag-aaral ako, tuloy-tuloy, 4 years mag-aaral ako. Tapos after ko mag-aral, magte-take ng boards, tapos work. Yung ganun po yung nabasa kong timeline ng buhay ko. Pero syempre, hindi naman natin hawak kung ano po yung mangyayari sa buhay natin. Kaya, kinakailangan dumaan tayo sa rough roads. Rough roads! Pero seriously speaking, kailangan po natin dumaan sa apoy para maging dalisay. Ano po? Lalim. Pero totoo naman, di ba po, mga ka-business? Kaya natin dumaan sa pagsubok. Kasi yun yung mag-shape sa atin para maging better. Ganun nga din po ang nangyari po sa akin nung nag-work ako. Kinuwento ko nga sa kanya yun. First day of my work as BPO employee. Naglalakad ako papuntang office, umiiyak po ako, mga ka-business. Bakit? Kasi ang nasa isip ko nun, bakit ako nandito? Parang, di ba dapat natutulog na ako kasi bukas ng umaga may pasok ako. Bakit nandito ako ngayon papasok ng trabaho? Sa edad ko dapat nag-aaral pa lang, 'di ba? Para focus lang sa pag-aaral. Pero 'yun ang masasabi ko na naging dahilan kung bakit parang ang easy na lang. Yun nga yung mga sinasabi sa akin ng mga friends ko na iba na ba't para ang gaan-gaan ng lagi nakatawa, parang ikaw, nakita mo na ba akong galit? Hindi pa. Nakita mo na akong umiiyak? 10 years mga ka-business Hindi niya pa ako nakita na galit. Kasi never pa naman po kami nag-away. Talagang legit na-away, never po. Hindi ko nga din alam kung bakit. Parang sobrang dami nang dumaan sa aming mga circle, as in, sobrang mga seasonal dami friends, mga ka-business. Halimbawa, itong 2015, sila yung mga kaibigan namin. Tapos mawawala kami matitira. Yun na yun. Basta, ganun talaga ang buhay.
Kasi ganun talaga yung mga seasonal na tao talaga, mga ka-business. At sila, marami ka din naman matututunan sa mga ganun tao actually. May mga taong nandyan habang nagsisimula ka pa lang. May mga taong nandyan nung walang-wala. Buti bi, ikaw, kamo. Parang, syempre, di naman siya nagbubuhat ng bangko, Parang ako yung isa sa mga parang from bottom, nandyan. Tapos, syempre ngayon, umangat na. Nagka-vlog, sasakyan, lahat-lahat. Parang buti hindi ko na naisip na iwan ko na to. Lalo ngayon, lalo nung mga nakaraang taon, last year. Parang yung mga ka-business kasi eto, kung ako natin ang budolera, eto na ngayon ang budolera. Tapos ang mga binubudol niya, samgyup sa mall. Alam naman po natin ang samgyup sa mall dito sa Pilipinas. Magkano ang pinakamura? 500? Baka nga di yata 500 parang 599. Yung po yun yung nasa mall yun nga. Nasa mall kasi meron po sa labas 199 ang pinakamura. Eto, gusto lagi mall, tapos gusto ng yaw-yaw. Wag ka lang sa tab ng yaw-yaw, 129. Ayun nga po, syempre, tumigil ako sa work. So, bali parang umaasa na lang din po ako sa iba po namin family members na nakakatulong. So, gipit po talaga. Siya, saka yung iba po namin friends, pinaghahatian nila yung aking pang-samji. Kasi ang nasa isip ko naman ng mga ka-business, nung panahon ng ako yung gusgusin at patpatin, siya yung nandyan. Paano pa naman ngayon na nandito na tayo sa kaya na natin libre, galing sa baon natin. Siyempre, iba pa rin yung galing sa mo talaga, sarili mong work. Ayun lang, parang siyempre doon mo mapapatunayan na hindi kita iiwan, yung gano'n. Hindi kita iiwan, di ba? Hindi tayo gano'n na kung kailan nandun ka na sa tuktok, iiwan mo yung mga taong umano din sa'yo. Hindi tayo gano'n mga kabis. Dapat marunong tayo nagbigay ng credit. Ayan. Siyempre, utang na loob din. Pero hindi po inaano ang utang na loob, hindi po hinihingi yan, Kusa po dapat na binibigay yan. At nakadepende yun sa tao kung magbibigay sila. Kung hindi, salamat pa rin. Kasi nakatulong naman tayo. At least alam natin na nakagawa po tayo ng mabuti. Siyempre dapat mga ka-business, kapag nandun na tayo sa tuktok or parang medyo tayo sa paglipad ng aeroplane, medyo umangat-angat, dapat siyempre lilingunin din natin yung mga taong panilingon. Ganun ay! Hilingin din natin yung mga taong tumanggap sa atin nung walang-wala tayo. Kasi doon marirealize na na yung kakayahan mo, 'di ba? Marirealize mo na ito lang pala yung kaya ko. Parang doon ka ma-humble. Ayun na nga. So ayun na nga mga ka-business. Nung after graduation nga, doon ko na-experience yung existential crisis to the point na ayun na parang ano ba yan? Gigising na naman ako ng umaga, di ko alam kung anong gagawin. Anong umaga? Nung panibagong araw na hindi ko nga alam po yung mga gagawin ko. Kasi iba naman sa college, parang may pat ka nun na eto, may deadline na ganito. Parang may guide ka. Pero ngayon kasi, di ba, para sa akin, ang hirap. Kaya, ayun, nagpapasalamat din ako kay Papa na parang minulat niya na ako, sabi niya sa akin, mag-vlog ka na, makakatulong ka. Sa isip-isip ko, paano ako makakatulong? Gamit yung course ko mga ka-business na. Kasi yun din pala, nag-aano ko, sabi ko, kung mag-vlog ako, paano ko gagamitin yung course ko? Parang masasayang ba yung 4 na taon na pinag-aralan ko? Yan po ang problema niya. Kung paano yung magiging contents niya. Oo. Tapos, ang parang nagbigay din pitik sa akin na mag-start na ng vlog. Sabi sa akin ni Papa, simulan mo na yung pag-vlog na, makakatulong ka niyan kasi ibibigay mo sa mga viewers yung mga nalalaman mo. Ayun. Turning point. Kasi mga ka-business, siguro, simula nag-graduate siya, sabi ko, sige, pagpahingayin ko muna to. Mga 2 linggo. Enjoying wala siya. pa nagbibiro sa akin. Sabi namin, sige, hayaan mo natin. Makapagpahinga man lang ba? Siyempre, simula, nag-nursery ka ba? Hindi ata Kinder. O kinder agad. Kinder. Muna kinder, tas 2 4th year. Oo. Dire-diretsong aral, walang pahinga. Sabi namin, sige, pagpahingayin naman namin. Tapos, unti-unti, sinasabihan ko siya, kailan mo balak mag-vlog? Puro siya, sa sunod na, next month.
dumaan na next month. September. Kabe, ano na, balak mo. Next month na, be. Next week na. Pero siya ganun. Anong month ngayon? October? October. Sakto pa. October. Alam mo ba meron ngayon? Mental Health Awareness Yes, Month. yeah. O, diba? Parang ano talaga. Parang ano talaga. Yung mga mental health natin ay mahalaga. Tapos ang sabi pa sa akin ni Papa nun, huwag mo alalahanin yung views, ibibigay yan kung ibibigay. Eto yun mga ka-business, parang sabi ko, oo nga no. Parang ngayon mga ka-business, parang ngayong nag-start na ako mag-vlog at na-share ko sa inyo yung mga knowledge ko. Parang ngayon meron na akong naramdaman ko na yung sense of purpose. Wow! Sense of purpose. Parang mula sa existential crisis, parang medyo nakataktayo. Maangat na. Ayun nga, at least ngayon mga ka-business, may vision ako kung saan ako papunta. Bali, ang vision ko ngayon ay, ito nga, ituloy yung pag-vlog, i-share yung mga knowledge sa inyo. Syempre, ganun din yung personal life ko. Kung ano pa ba yung hindi niyo pa po nalalaman. Mga nakikita nyong kahinhinan, ito. Baka mailabas natin sa iba pang vlog na pang personal. Mag-abang. Tapos ayun nga, nasa na ba ako? Ayun nga ang vision ko ngayon, ituloy ang pag-vlog, may share sa inyo yung mga knowledge ko. Tapos kapag syempre, may revenue yan mga ka-business, bukod dun sa na-share ko na sa inyo yung mga knowledge ko, salamat nga po pala sa mga nagte-thank you. Thank you Budang, ang galing-galing nga sa mga comments. Parang ang sarap pala sa puso kapag maraming naniniwala sa'yo, sa kakayahan mo. Tsaka meron ako nakitang comments kasi nagbabasa din po ako ng comments, syempre. Wow. Kailangan sumuport. Yung isa siyang OFW and she was asking about yung anxiety versus depression. Abangan nyo po yan sa kanyang mga susunod na vlog. Hindi ka nanonood ng vlog ko. Meron ako second upload Tingnan mo? Hindi nag-notif. Ay, di ba? Meron na po akong upload about sa anxiety, pero yung depression po, yan, abangan nyo po. Iisa-isain po natin yan. So, ayun po ang vision ko is kung kasweldo sa YouTube, at syempre, mula doon, mabawi-bawi tayo sa magulang natin hanggat nandiyan pa sila. Kasi nga ka-business yung profession, pwede mo siyang kunin kahit ilang taon ka lang eh. Ang dami nga po, di ba, nung graduate ako, ang daming graduate ng masteran, yung mga anak na sila. Oo, yung yung meron akong nakita, sinama niya anak niya sa stage. Oo, meron doon buong pamilya niya sinama. Totoo, nakakatuwa na talagang learning doesn't have age po mga ka-business. Ayun nga, yung profession nandyan lang naman po yun mga ka-business. So, syempre kapag gumanda-ganda ang YouTube natin, kino-consider ko rin naman po mag-masteral. Pero sa ngayon po kasi mga ka-business, sipon ako. Gusto ko is makabawi muna kila mama. Like, ang ko nga yung team song ko, yung 7-Eleven. Alam mo yun? Yung gusto ko bigay buhay na gusto mo. 7-Eleven title na? At gagawin ko kahit ano. Yun. So, sa mga bashers naman, yung mga bashers, mga ka-business, sila yung nakakaawa, no? Kasi parang sila yung kulang sa sa love. Charis. Ayun, kulang. Tsaka kung sino pa yung mga basher, yung pa yung mga may top fan badge. Ano yun? Ba't gano'n? Pero ayun nga, psychology speaking, yung mga bashers po na, yung as in sa buong buhay mo, nang babash sila, parang sila po yung mga kawawa nga, parang yung time nila, ilalaan mo pa ba sa amin? Ba't hindi na lang sa family mo? Or kung ilaan mo man sa family mo, hindi ba napapansin? Hindi ka ba napapansin? Parang may roots, kumbaga, may pinagmulan. Bakit kaya intindihin na lang natin sila mga ka-business. So, ayun nga, ang pangarap ko ay makabawi muna kila mama, kila papa, syempre sa dalawa kong kuya. Tapos yung profession, dyan lang muna siya. Mag-aantay naman siya sa akin eh. At least ako ngayon, sa pamamagitan ng mga vlog, mga ka-business, na i-share ko yung knowledge ko kung anong kaalaman ko. At kayo rin naman po mga ka-business, diba? Nakukuha nyo naman po yung mga ibang kailangan natin malaman tungkol sa mental health. Yeah. Ayun, medyo tumidilim na. Kasi ngayon po ay 5:36 na ng hapon. Bali mga ka-business, ang naghatid pala sa akin dito ay si Kuya Bay Papaya. Si Bay. Si Kuya Bay ng ka-business. Si Bay. Si Kuya Bay. Kuya, shoutout sa'yo. Nandun siya nag-aantay. Support po natin Gagawang Papaya official. Ayun lang, may gusto ka bang sabihin? Wala naman. It was so good.
And I feel so Parang honored. mga kabisnes ito yung first time namin na mag-usap ng seryoso. 10 years today, oo Oo. nga. Yung Medyo seryoso hindi pa talaga. talaga siya seryoso nga eh. Yung parang yung, Hindi talaga. yung iyakan mo, sabi ba? Wala, di po namin kaya yun. Kung makita nyo yun, Bago nga siguro pa may hormonal imbalance. Bago nga po mag-start tong vlog na to, di namin alam kung paano namin sisimulan na medyo seryoso para naman po para sa inyo. Na hindi kami tatawa habang Oo. nagbablog. Yun yung ina-overthink naming dalawa. Pero yun, thank you. Opo, ayun. Thank you po sa inyo mga kabisnes sa paniniwala niyo sa kakayahan ko. Yung mga simple niyong comment na pagte-thank you pa lang. Namomotivate po ako din na mag-share pa sa inyo ng mga dapat yung malaman. Ayun po mga ka-business. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. At sa susunod po na mga vlog mga ka-business, sana nandiyan pa rin po kayo. Ayun. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bye-bye, Bira. Po.